Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Isang mabiyayang pagninilay pong muli mga kapatid ko sa Diyos. At nawa ay abutin tayo ng biyaya ng Panginoon, lalo na ang kanyang kapayapaan, kanyang grasya sa atin, ang habagat awa ng Panginoon sa atin. Okay, mga kapatid, ako'y nagagalak, muli tayo nagkasama-sama sa pamamagitan ng pagninilay na ito. At manalig po tayo na ang Panginoon ay muli nakatunghay sa atin at nagagalak, nalulugod sa ating ginagawang ito. Amen? Okay, magkaisa po tayo sa pananampalataya, magkaisa tayo sa pakikinig at ang puso natin ay buksan natin muli, mga kapatid, para walang masayang na mensahe ang Panginoon para sa ating lahat. Amen po. Hindi lamang po kayo ang kinakausap ng Panginoon, pati po rin ako ay kinakausap din ng Panginoon every time na tayo ay magninilay. Amen. At of course, sama-sama tayong pinagpapala ng Panginoon sapagkat nagkakaisa tayo sa Espiritu. Saan man kayo naroon, mga kapatid, concentrate muna tayo para ang Espiritu ng Diyos ay malayang makapangusap sa ating lahat. Amen po? Okay. Tayo po'y magsimula sa isang panalangin at hayaan natin ang Panginoon na manguna sa atin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Father God, sa ngalan po ng Anak na si Jesus, muli kaming narito, Panginoon, at lumalapit sa iyo ng buong kababaang loob. Batid po namin wala kami maipagyayabang, wala kami maipagmamalaki, at wala kami talagang pag-asa, kundi kayo po lamang, Ama. Kaya buong kababaang loob na kami po'y nagsusumamo, muli mo nawa kaming samahan, muli mo nawa kaming abutin, sakupin mo kami ng iyong presensya, at hayaan mo, Panginoon, na walang maganap sa pagninilay namin ito, kundi ang iyong kalooban lamang. Mangusap ka po sa amin, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, ang aming puso ay maging bukas sa iyong pangungusap, at nawa ang mensahe mo na nais mong iparating sa amin, Panginoon, ay maganap nga ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat makikinig, ang bawat makikipagnilay, Panginoon, at anuman ang kanilang karamdaman nawa sa pakikinig pa lang ay pagalingin mo na po, O Diyos, at anuman ang mga suliranin, pasanin sa buhay, sa aming pagninilay na ito, Panginoon, ay bibigyan mo ng kalutasan. At anuman ang pangangailangan ng bawat isa, tutugunin mo po ng higit pa sa sapat. Inaangkin po namin ito na magaganap dahil mabuti kang Diyos. Patawad sa aming mga kasalanan, Panginoon, at muli, ihanda mo po kami sa pagninilay na ito para sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin na may pasasalamat, tinaangkina, sa pangalan po ng Anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord, praise God, praise Jesus. Okay, mga kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat muli tayong bibiyayaan ng Panginoon ng ating pagninilayan sa oras na ito. Ito po'y hahanguin natin sa aklat ni Santiago, chapter 2, verses 14 hanggang 26. Mahaba-haba. Pagnilayan po natin, mga kapatid, tungkol sa mga mananampalataya, tungkol sa mga totoong mananampalataya. Okay, sabi dito, verse 14 up to 26 ng chapter 2 ng Santiago or James. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya yon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa, at ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa.
Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, hindi ba? Mabuti yan. Ang demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Ang ating amang si Abraham ay kinulugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Nang ihandog niya sa dambana ang kanyang anak na si Isaac, hindi ba? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Siya itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Praise the Lord, praise God, praise Jesus, praise the Holy Spirit. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, pamagatan natin ito na ito ang napakatinding gantimpala sa isang tunay na mananampalataya. Yun. Alam niyo po, lahat ng utos ng Panginoon, lagi siya may kalakip na reward. Tandaan po natin yan. At ang the greatest reward, of course, ay ang buhay na walang hanggan. Amen? At yun ang pakamitiin natin. At yan ay ibibigay ng Panginoon sa isang totoong o tunay na mananampalataya. Amen po. Okay. Napakahalaga ng maging totoo na tayo lalo na ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon. Every time na magkakausap kami ng sister wife ko at napagninilayan namin yung mga nangyayari ngayon, sabi ko lagi, siguro mama, malapit na talagang bumalik ang Panginoong Jesus kasi lahat ng palatandaan inadya na. Itong pandemyang ito ay isa sa sinabi ng Panginoon na magaganap bago siya dumating. Mga kapatid, nawa, pagbutihin na natin ang ating pagkasumpong sa Panginoon. Sumampalataya na din lang tayo sa Panginoong Hesus, tinanggap na din lang natin siya. Maging totoo na po tayo. Maging seryoso po tayo sa ating pananampalataya. Huwag tayong maging complacent, mga kapatid. Huwag tayong maging kampante. Hindi ko sinasabing matakot kayo o hindi. Ang ibig ko sabihin ay bigyan natin ng tamang pagpapahalaga yung ating pananampalataya. Kumbaga sa takbuhan ay tumatakbo ka na din lang. Hangarin mo na talaga ang mauna, ang manguna. Hangarin mo na talaga yung makagold ka kung sa Olympic, mga kapatid. Kung ang mga tao na diyan sa Olympic ay ginto lamang na pagdating ng panahon ay mawawalan din naman saysay, ay nagsusumikap at nagdidisiplina, ginagawa ang lahat ng pagpupunyagi para lamang makamtan yung gold na yan. Mga kapatid, ay dapat lalo tayo na pagsikapan natin yung para sa ating kaluluwa. Sapagkat time will come, lahat ng material na nakamtan natin din sa mundong ito ay mawawalan ng saysay, mawawalan ng kabuluhan. At iisa lamang ang magiging mahalaga, yung gawa ng ating pananampalataya. Amen po? Okay. So, ano ba ang benepisyo? Ano ba ang pinakamatinding gantimpala ng Panginoon sa isang totoong mananampalataya? Ano yung napakatinding gantimpala kapag tayo naging totoo, naging tunay sa harapan ng Panginoon? Amen. Kumbaga, sa ginto, dear brothers and sisters, hindi 18 carats, hindi 20, hindi 22, kundi 24 carats, no? Gold, talagang pure. Amen po. Talagang dalisay na ginto. Pero tatandaan natin, ang dalisay na ginto ay hindi basta naging ginto. Dumaan yan sa napakaraming proseso. Maging sa panahon at sa mga dinaanan na proseso. Kaya naging pure at walang halo. Amen. Nawa, maging ganun din tayo. Yung ating pagiging mananampalataya ay maging 24 karat.
24 karat believer. Amen? Okay. At ang gantimpala naman ng Panginoon ito, bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Alam niyo itong pinakamatindi. Yung bibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabi sa John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tingnan niyo yun, ano? Tingnan ninyo, pansinin po nito yung statement na ito. Sapagkat, ang sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya. Hindi basta sumampalataya, kundi tumanggap. Amen po. Sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ito, uulitin ko po ulit, kung ano ang lalim nitong gantimpalang ito sa mga totoong tumanggap at nanampalataya. Totoong mananampalataya talaga. Totoong believer in Jesus. Totoong tagasunod. Totoong mananampalataya ni Jesus. Sabi sa Matthew chapter 7 verse 11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Yung mga totoong mananampalataya, di ba ang matinding gantimpala, yung gagawin kang, bibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos? At kapag ikaw ay anak ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Sabi niya, kung kayo na masasama ay nakapagbibigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Amang nasa langit? Amen po. Napakahalaga nito. Kasi araw-araw, tandaan po natin, naghahanap tayo na tayo mapabuti. Kaya tayo nagsusumikap kung ano-ano ginagawa natin para tayo mapabuti sa ating buhay. Pero hindi natin alam, iisa ang sekreto. Para tayo mapabuti sa ating buhay, ay kusang ibibigay sa atin, kusang gagawin ng Panginoon, kapag tayo mga anak ng Diyos. Kapag tayo mga anak ng Diyos. At sino yung mga anak ng Diyos? Yung mga totoong mananampalataya. Yung talagang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Pangalawa, ito, sabi sa 1 John chapter 5 verse 18, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng diablo. Hindi sila maaaring galawin ng diablo. Ang tindi ng protection na iniuukol ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kapag ang isang mananampalataya, totoo ay naging totoo sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, ito ang ginagawa ng Panginoon, ipoprotect ka nang hindi kayang iprotect ng kahit sino. Amen po. At isa pa, sabi sa Romans chapter 8 verse 15 to 17, ito ang mas matindi. Kasi yung una at pangalawa ay habang tayo narito sa mundong ito. Pero ito pangatlo, ito, sabi dito, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama ko. Ang espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo ng Diyos, mga tagapagmana tayo, mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Tingnan niyo, that's the promise. Ibibigay pa sa iyo ang Espiritu Santo, protektado ka na nga, di ba? Bibigay pa sa iyo ang Espiritu Santo, and then magiging tagapagmana ka pa ng buhay na walang hanggan. Yan ang matinding gantimpala ng Panginoon kapag tayo naging totoong mananampalataya. Gagawin tayong anak ng Diyos. At sabi ng Panginoon, ano man ang ating hingin, ibibigay ng Panginoon ang mabubuting bagay na para sa kanyang mga anak. At pangalawa ay iingatan tayo laban sa mga gawa ng demonyo. At pangatlo, magiging sa atin ng Espiritu Santo at magiging tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos kasama ni Kristo. Di ba? Tingnan niyo yun. Ang tanong ay, totoo ba tayo? Paano malalamang ang isang mananampalataya ay totoong mananampalataya o tunay, genuine, 24 karat believer? Paano natin malalaman? Ito yun.
Sa pamamagitan ng gawa. Sa pamamagitan ng gawa. Katulad ng ating binasa, yung reference natin. Sa James chapter 2, verse 17, sabi dito, 14 to 17, sabi dito, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya? Maililigtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ninyo sa kanya, patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So sa gawa, mapapatunayan na ang isang tao ay tunay na mananampalataya. Sa gawa. Amen po. Sumampalataya tayo, tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas. Mga kapatid, ang patunay niyan na talagang tayo tunay na mananampalataya kapag, mga kapatid, ito'y nakikita sa ating gawa. Sa ating gawa. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen po? Ngayon, madaling malaman yun. Ano-ano ba ang mga pangkaraniwang, ibig sabihin ay pangunahing gawa ng totoong mananampalataya, ng isang tunay na mananampalataya? Para mapatunayan niya talaga na ang pananampalataya niya ay totoo. Totoo siya, genuine na mananampalataya sa harapan ng Panginoon. Genuine na tinanggap na talaga niya ang Panginoon at pinanaligan niya ang Panginoong Hesus. Tinanggap niya sa kanyang buhay. Yung salitang mananampalataya. Tingnan niyo, ating ilagay sa yung bisyllables. Mananampalataya. Ayan, mga kapatid. Ito, kapag ikaw'y tunay na mananampalataya, mga kapatid, ito ang makikita sa ating gawa. Itong mga gawa na ito ang makikita sa atin. Unang-una, ang isang totoong o tunay na mananampalataya, ay mapagpakumbaba at masunurin. Mapagpakumbaba at masunurin. Tingnan nyo, sabi sa Philippians chapter 2, verse 3 to 8, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang lamang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglayin niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Okay. Nung bumaba po ang Panginoong Hesus sa lupa, of course, naging tao siya, isinilang siya, katulad natin, naging sanggol, naging bata, mga kapatid, naging binatilyo hanggang siya ay magbinata. Mga kapatid, yun ang totoong tao. At nung siya'y naging ganap na, pinakikita niya na ganito ang totoong tao. Ganito yung dapat na maging imahen ng isang totoong tao, an image of God. Amen? Tingnan niyo si Jesus. Sabi niya, tularan niyo si Jesus. Ganito. Ganito. Kung talagang kayo mananampalataya na Jesus, ang ibig sabihin doon, ganito ang tularan niyo. Tularan natin si Jesus. Siya'y mababa ang kalooban at masunurin. Tingnan niyo, sabi doon ay, sabi ng Panginoon doon ay, huwag kayong gagawa ng anumang bagay para lamang kayo'y makilala dahil kayo ay matanyag o kaya ay makilala, mga kapatid ko sa Panginoon. Sabi doon, sa halip ay ituring nyo ang iba na higit kaysa inyo. Tingnan nyo, yun ang mababang kalooban, mga kapatid. Kaya malalaman mo ang isang tao na totoong mananampalataya sa baba ng kalooban kapag siya'y nakikita mo ang kababaan ng loob. Ngunit kahit na yan, ang tagal-tagal nang nagsisimba, kahit pa yan ay
mga kapatid ay laging nasa simbahan, naglilingkod pa sa simbahan, o maaaring, minsan nga, pari pa, di ba? O kaya preacher pa, mga kapatid, o kaya lector commentator, o kaya kung ano mang tungkulin sa simbahan. Dear brothers and sisters, at hindi mo nakita ang tunay na kababaang loob sa taong iyon, dear brothers and sisters, tandaan po natin, hindi pa yan totoong mananampalataya. Hindi pa yan totoong mananampalataya. Kasi ang totoong mananampalataya, tinutularan niya ang kababaang loob ni Jesus na kahit na, sabi daw sa ating binasa, kahit na siya ay Diyos, hindi niya pinagpilitan na siya ay maging kapantay ng Diyos. Sa halip, iniwan niya yung kanyang katangiang iyon at namuhay, nagkatawang tao, namuhay na katulad ng isang alipin. At naging masunurin, sabi, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Amen? Alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, sa totoo lang, hindi natin kayang maging masunurin maliban muna na tayo maging mababa ang kalooban. Kaya mapapansin niyo yung mga taong matataas ang kalooban, ang hirap pasunurin. Amen? Kaya mapapansin niyo, dito sa mundong ito, bihirang-bihira yung makikita mo na mga naglilingkod sa Panginoon o kaya naman talagang sumusunod sa Panginoon, hinahanap ang gawain ng Panginoon, nagiging mananampalataya, nagiging laman ng simbahan, kapag naroon na sila, punong-puno na sila ng mga maipagmamalaki sa buhay. Ano yun, mga ipagmamalaki sa buhay? O yun lagi kong sinasabi, yung puro pera. Kapag mapera na yan, mahirap makita sa simbahan na naglilingkod o sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? Property. Yan. Kapag maraming ari-arian, napakahirap magpakumbaba ng mga yan. Kasi yan ang mga booster ng pride. Yang pera, property, profession, di ba? Or power, position. Amen? Totoo po yan. Popularity, maaaring physical asset. Di ba? Yan yung mga booster ng pride. Kaya kapag ang isang tao, mga kapatid, ay maraming ganyan, nako, ang hirap niyang magpakumbaba. Amen? Dear brothers and sisters, kaya naman, nako, kung talagang totoo tayong mananampalataya, mga kapatid ko sa Panginoon, ito ang number one. Nagiging mababa ang kalooban natin at masunurin sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Okay. Tandaan po natin, dear brothers and sisters, time will come, yung lahat ng binanggit ko ng mga piyan, wala pong magagawa sa ating kaligtasan. Walang magagawa sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo kayang ipagtanggol niyan sa harapan ng Panginoon kapag tayo hahatulan na at tayo'y ibubulid na doon sa kaparusahang walang hanggan. Amen po. Pagnilayan po natin, mga kapatid, hindi po biro. Minsan lamang tayong daraan sa mundong ito. Minsan lamang ating buhay. Amen. At hindi mahaba yan. Hindi mahaba. Kahit pa sabihin natin, abutin tayo na 90 years old or 100 years old, maikli pa rin yan kung ihahambing sa inihahanda ng Panginoon na ipamamana sa atin ang buhay na walang hanggan doon sa kanyang piling. Amen? Nawa yun ang ating pagsumikapan because nobody knows, hindi natin alam kung kailan. Amen po ba? Nawa, klaro po sa atin yan, mga kapatid. Pangalawang palatandaan ng totoo o tunay na mananampalataya, yung salitang mananampalataya, yung unay mapagpakumbaba at masunurin. Yung sa mananampalataya, yung nagtitiwala ng lubos sa Diyos. Nagtitiwala ng lubos sa Diyos. Mga kapatid, lubos ba ang ating pagtitiwala sa Diyos? May mga tao na mananampalataya pero hindi lubos ang pagtitiwala sa Diyos. Ang taong lubos sa pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, ay hindi katulad ng ibang lagi na lamang nababalisa. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, verses 25 to 32, pakinggan niyo mabuti. Ito'y patungkol sa mga mananampalatayang inaaralan ng Panginoon. Kinausap niya yung kanyang mga alagad. At sabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay higit na mahalaga
kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Masdanin niyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit kaisang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila na nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangian ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay igagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng pananampalataya ninyo sa Kanya? Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Pakinggan nyo to ha. Verse 32, hindi ba't ang mga hintil o yung hindi mananampalataya ang nababahala sa mga bagay na ito? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Tingnan nyo mga kapatid ko sa Panginoon. Ang liwanag, di ba? Kung tunay tayong mananampalataya ng Diyos, ni Jesus, tinanggap natin siya. Mga kapatid, ito ang isa sa gawa ng pananampalataya. Yung nagtitiwala tayo ng lubos sa Panginoon. Hindi tayo nababalisa kung ano man ang pangangailangan. Kahit pa ganito, kahit pa nawalan ka ng trabaho dahil sa pandemyang ito, huwag kang mabalisa. Huwag kang mabalisa, sabi ng Panginoon. Ang nababalisa lamang tungkol sa mga bagay na yan, mga pangangailangan na yan, ay yung mga hintil o yung mga walang pananampalataya sa Diyos. Ngunit tayo po may pananampalataya. Amen? Kung tayo may pananampalataya, ang palatandaan yan, ang isa sa gawa ng pananampalataya, yung lubos na pagtitiwala sa Panginoon na kaya nyo sabihin na, Lord, alam ko po wala pong imposible sa iyo. Kaya mong gumawa ng himala sa aking buhay, lalo na sa mga pagkakataong ito. Alam nyo, sa totoo lang, itong pandemya na ito ay parang, litmus paper . Ito yung parang pan-testing kung talagang genuine tayo o hindi . Totoo po yan. Maraming, di ba, nabalitaan nyo, mayroong dahil sa depression, ay nagpakamatay o yung iba nasiraan na ng bait. Amen? Dahil dito sa nawalan lang ng trabaho, nawalan lamang ng hanap buhay. Parang nililimitahan nila ang kayang gawin ng Panginoon. Hindi nila alam na kung titingnan natin itong pandemyang ito sa positibong aspect, do sa positive side nito, mga kapatid, ito po ay parang tinetesting tayo, tinitingnan, gumawa ang Panginoon ng salamin para makita natin ang ating sarili kung tayo talaga'y totoong mananampalataya. Kasi kapag walang mga ganito, mga kapatid, kaya nga sabi sa Bible, ang pananampalataya ay katulad ng ginto, higit pa sa ginto. Kung ang ginto dinadarang sa init, sa apoy, para makita yung kadalisayan nito. Lalo na daw ang ating pananampalataya. Amen po? Huwag tayo mabalisa. Kasi ang kabalisahan ay palatandaan na hindi pa tayo totoo. Amen po? Pumanatag tayo. Di ba nga sabi ng Panginoon sa Romans chapter 8, verse 32? Sabi, kung ang aking anak ay naipagkaloob ko sa inyo, ano pa ba ang ipagkakait ko sa inyo? Di ba pangako ng Panginoon ito sa mga mananampalataya? Kung ang aking anak, hindi ko ipinagkait sa inyo, hindi ko pinanghinayangan. He did not spare His only Son, sabi doon. At ibinigay niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak. Ano pa ba daw ang kanyang ipagkakait sa atin? Yung bang ating mga pangangailangan lamang? Sabi ng Panginoon, hayaan natin na ang Panginoon ang maghari sa atin. Kapag naghahari sa atin ang Panginoon, ipagkakaloob daw niya ang lahat ng ating pangangailangan. Amen po? At malalaman natin naghahari sa atin ang Panginoon kapag naghahari sa atin ang pagtitiwala sa Diyos. Amen? Na umaasa tayo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen po? Okay. Pangatlo, mga kapatid, yung mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus ay yung
namumuhay bilang ilaw. Namumuhay bilang ilaw. O bilang liwanag sa mundong ito. Sabi sa Matthew chapter 5, verse 14 to 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang kausap niya dito ay yung kanyang mga mananampalataya. Yung unang mga disipulo ng Panginoon. Sabi doon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Yung mabubuting gawa. Ano ba nagagawa ng isang ilaw na dapat ginagawa din ng isang totoong mananampalataya? Ang sabi daw, tayo daw ay ilaw. Tayo mga mananampalataya, ilaw. Tinawag tayo ng Panginoon na ilaw. Ano naggagawa ng ilaw? Unang-una, ang naggagawa ng ilaw ay nakapagbibigay ito ng liwanag. Liwanag. Ano ba yung ibig sabihin ng liwanag? Ito yung pag-asa. Kaya kapag ang isang tao na bigyan mo ng pag-asa, nagliliwanag ang kanyang paningin. Pero kapag nawawalan sila ng pag-asa, lumalabo na ang kanilang paningin, nagdidilim. Amen? O lumilinaw ang pag-iisip. Ibig sabihin sa pamamagitan natin, mga kapatid, naliliwanagan yung kanyang isipan. O meron siyang nalalaman na hindi niya nalalaman noon. Yun daw pala ang ginagawa ng isang totoong mananampalataya. Hindi po pwedeng walang ginagawa. May ginagawa tayo para magkaroon ng pag-asa ang ating kapwa, magkaroon ng linaw ang kanyang isipan, magkaroon sila ng bagong kaalaman tungkol sa tamang pamumuhay na galing sa Diyos. Amen po, yung karunungan na galing sa Diyos. O, pangalawang nabibigay ng ilaw ay ito, nagbibigay ng init. Ibig sabihin yung mga nanlalamig sa pananampalataya, mga nanlalamig sa pag-ibig sa kapwa, ay sa pamamagitan natin muli sila nag-aalab. Muli silang umiinit sa pananampalataya. Pero kung tayo mga kapatid, tayo pa nagiging dahilan kung bakit nanlalamig yung iba, marahil hindi tayo toong mananampalataya na Jesus. Amen po? Okay. Isa pa na nagagawa ng ilaw, nakapaglalantad ito ng katotohanan. Amen? Hindi ka man magsalita. Halimbawa, mga kapatid ko sa Panginoon, dati kang naninigarilyo, di ba? O dati kang may bisyo, pero iniwan mo. Dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon, alam ng mga kasama mo na ikaw ay sumasampalataya na sa Panginoon. Makikita nila na, dahil iniwan natin yung mga bisyo na yon, yung mga pagsusugal na yan, anuman yung mga ginagawa natin dati na pangkaraniwan lang sa atin, katulad nung iba. Mga kapatid, kung kitang-kita nila yan, so sa pamamagitan natin, nalalantad yung kanilang mga gawa na hindi pala kalugod-lugod sa Panginoon yan. Bakit? Kasi nung iniwan mo yon, kitang-kita nila, nalantad yung kanilang kamalian, nalantad yung kanilang ginagawa ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Dahil iniwan mo nga Dahil nga ikaw sumampalataya, iniwan mo yung mga bagay na yon dahil sa iyong pananampalataya. Tama? Kaya sa kanila, kitang-kita nila, marirealize nila, ay mali pala itong aming ginagawa. Kasi, tingnan mo, nung sumampalataya itong, halimbawa, ang pangalan mo ay, halimbawa, ay Gerald, di ba? Halimbawa, nung kasama namin si Gerald, kasama namin sa pambababae, sa pagsusugal, sa paglalasing, sa paninigarilyo, sa pagsasyabo, ano man yung aming ginagawa, pagsasabong, ay kasama namin. Pero nung siya'y sumampalataya, iniwan niya ang hindi niya kami iniwan, pero iniwan niya itong ganitong mga gawain. So, nakikita, naliliwanagan sila. Amen? Di ba ganun ang ilaw? Ang ilaw, pagka halimbawa, pag madilim, mga kapatid, hindi mo malaman kung ano ang mga kulay ng nariyan o ano mga bagay ang nariyan sa paligid. Pero, once na nagliwanag, nakikita natin ang puti at itim kung ano talaga ang tunay na kulay. Amen po? Yan ay dahil sa liwanag. Yun, nagiging ganun tayo. Sa pamamagitan natin, nalalantad yung kanilang mga gawa na sa pamamagitan ng ating pamumuhay, nakikita nila mali yung kanilang pamumuhay. Hindi kalugod-lugod yung kanilang pamumuhay. Amen? Bakit? Ibang-iba sa pamumuhay mo. Klaro po ba, mga kapatid? Okay. Eto.
yung mananampalataya, yung pa. Ang tunay na mananampalataya, pag-ibig lagi ang nasa puso. Pag-ibig na buhay ang nasa puso. Pag-ibig na aktibo. Mga kapatid, sabi ng Panginoon sa John chapter 13 verse 34 to 35, ito ay sinabi niya doon sa kanyang mga unang mananampalataya, mga alagad niya. Sabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Makikilala ng lahat na kayo'y mananampalataya ko, mga alagad ko. Yun ang ibig sabihin noon. Amen? So, ang tunay na mananampalataya, yung ang ibig sabihin noon ay pag-ibig ang laging naghahari sa puso. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon sa 1 John chapter 3 verse 18, sabi ni San Juan, tanda natin, ito una mananampalataya, sabi, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Hindi po pwede pala walang gawa. Amen? Kailangan patunayan natin sa gawa ang ating pananaw. Hindi po pwedeng sasabihin, ay, mahal ko ang aking kapwa, mahal ko si Lord. Di ba? Kailangan patunayan natin sa gawa yung ating pagmamahal. Maliwanag po. Nakukuha niyo po mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon halimbawa, sinasabi mong mahal mo ang Diyos. Pero sabi sa 1 John chapter 3 verse 20, sabi doon, 4 verse 20, sabi doon, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapwa ay sinungaling. Ay sinungaling. O di ba? Amen. Kaya ang totoong totoong mananampalataya, hindi nagkikimkim ng sama ng loob eh. Bakit? Sapagkat tinin niyo ang sabi ng Panginoon, pakinggan niyo mabuti ha? Sabi sa Luke chapter 6 verse 32 to 35, kung ang nagmamahal lamang sa inyo, ang kausap ulinin niya dito yung mga mananampalataya. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo, ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. O tingnan nyo yan. Ibig sabihin, kung ang nagmamahal lamang sa inyo, ang minamahal daw lang natin, mga kapatid ko, wala tayong pinagkaiba doon sa makasalanan. Hindi tayo totoong mananampalataya. Kasi dapat kitang-kita ang pagkakaiba ng isang mananampalataya sa hindi mananampalataya. At sinong hindi mananampalataya? Yung mga makasalanan. Yung hindi iniiwan yung kasalanan nila. Yung hindi sumasampalataya. Kasi oras lang isang tayo sumampalataya kay Jesus, ang kasunod niya, nagbabagong buhay. Tama? Nagiging iba ang panuntunan niya sa buhay. Ang panuntunan na niya ay yung aral ng Panginoon. Ano ang aral ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, kung ang ibigin lamang ninyo ay mga umiibig din lang sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong tatamuhin? Ang mga makasalanan man ay umiibig din sa mga makasalanan. Tingnan nyo, nakuha nyo po mga kapatid. Totoo, ganyan ako noon. Ang iniibig ko din lang, yung umiibig sa akin noon. Nung ako hindi pa sumasampalataya sa Panginoon. Ang iniibig ko lang yung, ang binibigyan ko, nagbibigay din lang sa akin. Di ba? Ang tinutulungan ko, tumutulong din lang sa akin. Amen? Ang kinakaibigan ko, yung kinakaibigan din lang ako. Kuha niyo po mga kapatid. Ang binabati ko, yung bumabati din lang sa akin. Ang iningitian ko, yung umingiti din lang sa akin. Sabi ng Panginoon, anong nagawa mong higit kaysa iba? Ginagawa din niya ng mga makasalanan. Ng mga hindi mananampalataya. And because you are a believer, dapat iba ka. Di ba? Dapat sinasabi natin sa sarili natin, dapat iba ka. Di ba? Amen? Maliwanag po mga kapatid. Okay, dear brothers and sisters, tingnan nyo, sabi ng Panginoon, itutuloy ko lang yon. Sabi doon, kung ang gumagawa lamang ng mabuti sa inyo, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay sabi doon? Anong mapapala ninyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. At kung ang makakabayad lamang sa inyo ang inyong pauutangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang mga masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masasama sa pag-asang sila'y mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. At gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo
na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala. Sabi doon, ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama na nasa langit. Oh, yan ang turo ng Panginoon. Amen po. Kaya ang tunay na mananampalataya, sumampalataya tayo kay Kristo, mga kapatid, pag-ibig lagi ang nasa puso. Yung totoong pag-ibig na galing kay Kristo. Amen po. Yung pag-ibig na hindi makasanlibutan. Yung pag-ibig na galing sa Diyos. At yun, yung pag-ibig na yun, nagagawa niyang mahalin kahit yung hindi siya mahal. Amen. Nagagawa niyang gawa ng mabuti kahit hindi siya ginagawa ng mabuti. Maliwanag po. Kahit yung kaaway, kaya niyang mahalin. Amen. Ang makagagawa lang niyan, yung totoo, yung tunay na mananampalataya. Amen. Pero yung mga fake, mga kapatid, ay nako, hallelujah. Di ba, mga kapatid? At ito, yung mananampalataya, yung ay, ito, ang tunay na mananampalataya, laging bukas palad. Laging bukas palad. Pag sinabi kong laging bukas palad, kahit walang-wala na, nakakapagbukas pa rin ng palad. Tinan nyo ito, sabi sa 2 Corinthians chapter 8, verses 5 to 2. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Yung mga taga-Korinto, mananampalataya yon. Amen? Etong kanyang tutukuyin dito, ay yung mga taga-Macedonia, na mananampalataya sa Macedonia. Sabi niya dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan. Tingnan nyo, dumana sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakuusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan at higit pa sa inaasahan namin. Ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan nyo, ang tindi. Dumaranas sila ng pagsubok, Dumaranas din sila ng kagipitan. Pero sila pa nakiusap, yung mga taga-Macedonia, sila pa nakiusap na bigyan sila ng pagkakataong makatulong. Tingnan niyo yun. Ay, kasi yun ang mga totoo. Ay, yung mga hindi totoo, naku mga kapatid, lagi ang dumadaing at ang gusto lagi sila ang bibigyan, lagi sila ang uunahin. Yan ang mga hindi pa totoo. Pero kapag tunay ka na mananampalataya ng Panginoong Hesus, lagi ka pa ring bukas palad sa kabila ng ikaw ay nangangailangan din. Bakit? Kasi may pinananampalatayanan ka eh. Ano ang pinananampalatayanan mo? Ang sabi ng Panginoon, magbigay ka at ikay bibigyan ng takal, siksik, liglig at umaapaw. Di ba? Yun ang pinananampalatayanan mo eh. Ibabalik sa iyo ng Panginoon, ano man ang iyong pinagkaloob, may pananampalataya. Mananampalataya ka nga eh. Amen? Ano pang isa pinananampalatayanan mo? Ano sabi ng Panginoon? Ano man ang inyong ginawa sa inyong kapwa, ginawa niyo sa Diyos. Isang pananampalataya yon. Maliwanag po ba mga kapatid? So, isa pa doon, sabi ng Panginoon, yun sa Matthew chapter 25 verse 40. Yung isa naman, sabi sa Acts chapter 25 verse 30. Nakalimutan ko na yun. Basta somewhere there, mga kapatid. Sabi doon higit na mapalad na nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kung di ako nagkakamali, Acts chapter 20 verse 35. Yan, mga kapatid. Naunawaan po ba natin? Kaya ang mga totoong mananampalataya, mga kapatid, kahit na medyo gipit na, talagang nagkukusa pa rin yan eh. Gagawa at gagawa ng paraan, mga kapatid, para makatulong sa iba. Amen? Lalo sa gawain ng Panginoon. Hindi yan yung daing ng daing. Amen? Maliwanag po. Kasi alam ng Panginoon kung anong tunay na yung kakayanan talaga natin. Sa totoo lang, alam ng Panginoon kung ano ang kaya nating gawin. Kaya lang, sabi nga, pag ayaw, may dahilan. Kapag
gusto, may paraan. Yung mga totoong mananampalataya, laging may paraan yan. Kasi gusto niyang mapatunayan ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging bukas palad. Amen? Okay. Isa pa, ito mga kapatid, ito. Yung mananampalataya. Yung ta. Ang totoong mananampalataya, ang tunay na genuine na mananampalataya, tapat kanino man. Tapat kanino man. Hindi yan daraya. Tingnan niyo, sabi niyo. Hindi nagsisinungaling. Sabi dito, Colossians chapter 3, verses 9 to 10. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. So, huwag na kayong magsisinungaling. Amen. Ang mga totoong mananampalataya, malaya na yan sa kasinungalingan. Hindi na yan nagsisinungaling. Amen. Maliwanag po. Kaya walang lalakero o babaero na mananampalataya. Bakit? Every time na ikaw ay gagawa ng gano'n, sigurado may kasinungalingan yan eh. Sabi ng Panginoon, 1 John, pakinggan nyo mabuti 1 Peter chapter 2, verse 1. Kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya. Pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Lahat ng binanggit na yon, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 2, ay bunga ng pagiging hindi tapat. Pag ikaw ay tapat, hindi ka mandaraya. Pag ikaw ay tapat, hindi ka magkukunwari. Pag ikaw ay tapat, hindi ka maiinggit. Pag ikaw ay tapat, hindi ka maninirang puri. Tapat ka sa kapwa mo eh. Amen? 2 John chapter 1, verse 7. Sapagkat nagkanat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Ayaw nilang kilalanin na si Kristo Jesus na dumating bilang tao. Ang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Kaaway pala ng Panginoon ang mga mandaraya. Amen? Sabi sa Revelation, pakinggan nyo Eto, matindi. Sa Revelation, chapter 22, verse 15. Subalit, maiiwan sa labas. Maiiwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang mga mahilig magsinungaling at mandaya. Nako, outside the heaven pala yon. Amen? Outside the heaven, hindi po pwede pumasok sa heaven ng mga mandaraya at mga sinungaling. Amen po? Nawa, mga kapatid ko sa Panginoon, nawa, pahalagahan natin itong mensahe na ito. I-share din natin ito sa iba, dear brothers and sisters. Okay, and panghuli, yung sa mananampalataya. Ang tunay at totoo, genuine na mananampalataya ay ito. Ang isa sa gawa ng tunay na pananampalataya ay yaman sa langit ang iniimpok. Yaman sa langit ang iniimpok. Tingnan nyo sabi sa Matthew chapter 6, verses 19 to 21, muli ang kausap ng Panginoong Yesus dito ay ang kanyang mga mananampalataya, ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga disciples, yung mga unang believers ni Jesus. Sabi dito, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang makapapasok na magnanakaw sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ay, totoo talaga. Kapag ikaw may yung kayamanan mo, lalo pag dumarami na, andun ang puso mo. Kaya minsan, lagi yun ang nasa puso mo, baka ikaw ay makulangan, baka ikaw ay malugi, baka ganito. Naku, laging naroon ang isipan at puso mo. Sa totoo lang, kapag ayaw mo na mababawasan yan, ayaw mo na magiging simple lang, ang gusto mo yumaman ng yumaman, mga kapatid, hindi masama ang kayamanan. Kaya nga lang, ito lagi ang sinasabi ko, hindi masama ang kayamanan. Kaya lamang, yung ating kayamanan, o kung ano mang kayamanan meron tayo dito, maaaring property, maaaring power, etc. Ano mang kayamanan yan, mga kapatid, huwag natin gawing korona para tayo hangaan. Ulitin ko po, huwag natin gawing korona para tayo hangaan. Amen? Para tayo pagpugayan ng iba.
para tayo igalang ng iba. Huwag nating gawing korona yan para parang angat tayo kaysa iba. Sa halip, gawin po nating hagdan ang ating kayamanan dito. Gawin nating hagdan patungo sa langit. Paano yan? Share. Share. Suportahan nyo po ang mga lingkod ng Panginoon. Suportahan nyo ang mga gawain ng Panginoon. Suportahan nyo ang lahat ng gawain sa simbahan. Suportahan nyo yan. Gamitin nyo po yan. Yung mga kayamanan nyo yan. Kapag hindi natin ginawa yan, yan ay nagiging hagdan din natin, mga kapatid. Pero hindi papunta sa itaas, kundi papunta sa ibaba. Sabi ng Panginoon, Matthew chapter 16, verse 26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Tandaan po natin, time will come, lahat ng mga bagay na pinahahalagahan ng tao dito sa lupa, na panlupa, ay mawawalan ng kabuluhan. Ang nakakalungkot, baka maging dahilan pa para hindi natin makamtan ang pinakamahalaga sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Amen? Mahal ko po kayong lahat, mga kapatid, na kanilay, saan man kayo naroon sa buong mundo. Mahal na mahal ko po kayo. Kaya ako po ay nagsusumikap na ihayag sa inyo ang katotohanan, ang totoo. Because time will come, whether we like it or not. Time will come, haharap tayo sa Panginoon. Amen? Pero yung totoong mananampalataya, dito pa lamang kalmado na yan. Dito pa lamang relax na yan. Dito pa lamang confident na yan. Why? Because alam niya yung Diyos na nakatingin sa kanya, naka-thumbs up sa kanya. Sasabihin sa kanya, very good ka. Totoo kang mananampalataya. Amen? Tayo po'y lumapit sa Panginoon, mga kapatid ko sa Panginoon. At hilingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng lakas ng loob ng Diyos upang tayo po ay magkaroon ng tamang pananaw at pananampalataya sa harapan ng Panginoon. Upang sa gayon, dito pa lamang, mga kapatid, ay kumilos ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. Father God, patawarin mo po kami sa mga sandaling hindi kami naging kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkukulang namin sa mga sandali na kitang-kita mo ang paaming pagiging makamundo at hindi ang pagiging totoong mananampalataya. Patawarin mo kami sa mga sandaling naiinggit kami sa iba at hindi ang aming pinagninilayan ay ang aming pananampalataya. Dalang-dala kami ng sanlibutang ito, Panginoon, at gusto din namin, Panginoon, na makamtan din kung ano ang nakakamtan ng mga taong walang pananampalataya. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami. Na sa paghahangad namin ng mga bagay na narito sa lupa, Panginoon, ay nalalayo naman kami sa iyo. Nawawala ang tunay naming pananampalataya. At minsan pa nga, sa mga bagay na ito, kami umaasa at hindi sa iyo. Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Panginoon. Salamat at lagi mo kaming kinakausap. Salamat, Panginoon, at lagi kang nariyan para magpaalala sa amin. Thank you po, Panginoon, sa pagninilay na ito, na sa pamamagitan nito, nagkakaisa kami at naliliwanagan kami sa kung ano ang dapat. Ama, tulungan mo po kami magbago mula sa araw na ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, maipakita namin sa iyo na tunay nga kaming mananampalataya mo. Panginoon, sa gawa, hindi sa salita. Sa ngalan ni Jesus. Dalangin ko rin, Panginoon, na lahat ng may karamdaman ngayon, abutin niyo po ng iyong pagpala at mapaghilamalang kamay, pagalingin sila kung anuman kanilang karamdaman. Alam ko po, napakadali lamang ng mga karamdamang ito kung ihahambing sa iyong kapangyarihan. Alam ko pong ikaw ang dakilang manggagamot.
Alang-alang, Panginoon, sa pakikiisa ng kapatid kong ito sa pagninilay, pagalingin mo na po ang kanyang karamdaman, Panginoon. Sa ngalan po ng Inoong Jesus. At ang mga kapatid ko na dumaraan ng mga problema sa buhay, ano man itong kanilang suliranin ngayon, dalangin ko po, Ama, kahabagan mo po. Alang-alang sa iyong mga salita, alang-alang sa pakikiisa ng aking kapatid na ito sa pagninilay, please, tulungan mo po siyang masolve ang problema niyang ito. Ibigay mo po sa kanya ang malahimala, Panginoon, ang makahimalang pagkilos ng iyong kamay. Sa ngalan ni Jesus, makalaya siya sa problemang ito. At dalangin ko rin, Panginoon, na tulungan mo siya magkaroon ng bagong kapanatagan, kapayapaan. Yung mga may pangangailangan, I pray, Lord, i-bless mo po. Pagkalob sa kanila, ang higit pa sa kanilang kinakailangan. At tulungan mo silang maging bukas palad lagi, sapagkat ito, Panginoon, ang susi upang hindi kami magkulang. Na lagi nariyan, minumultiply mo, Panginoon, ang anumang biyaya na itinulong namin sa aming kapwa. Dahil tapat ka sa iyong mga pangako. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katiyagaan sa amin, sa pagmamahal mo hindi nagbabago. Marami pong salamat. Dalangin ko rin, Panginoon, yung mga tubig na inihanda ng aking mga kapatid, Panginoon, ay iyo pong muli hipuin ang iyong mga kamay. Daluyan ang iyong kapangyarihan. Hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga tubig na ito ay maabot ang iba. Yung mga may karamdaman, mga sigaling kapag nainom ito, Panginoon. Yung mga hindi makatulog ay makatulog na mahimbing. Magkaroon ng kapayapaan, kapanatagan, lakas ng loob, sigla. Panginoon, wala pong imposible sa inyo. Wala pong mahirap sa inyo. Inaangkin po namin, gagamitin mo nga itong instrumento. Nananalig po kami, kaya hindi kami nagsasawa, Lord, na itaas sa iyo mga tubig na ganito, sapagkat nananalig kami. Walang hangganan ang iyong kapangyarihan at gusto mong gamitin nga ito para lalong mahayag ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa kabutihan mo. We praise you and we adore you. Thank you so much, Ama. Inaangkin muli namin, Panginoon, lahat ng aming mga panalangin to ay dinilig mo po dahil mabuti kang Diyos, dahil dakila ka, dahil mahabagin ka, di man kami karapat-dapat. Pinagpala mo kami ngayon. Lord, salamat sa kapayapang ito at inaangkin na po namin ito, Lord. Papanatag kami sapagkat alam namin tinugon mo kami. In Jesus' name, amen and amen and amen. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lahat ang papurit parangal magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord, praise God, praise Jesus. Mga kapatid, salamat sa Panginoon at nawa, huwag niyong kalilimutan i-share o pumanatag na kayo, huwag na kayong mabalinsa. Tinugon tayo ng Panginoon, pare-parehas. Sa totoo lang, pare-parehas tayo may problema, pero ako, nagtitiwala ako. Every time na magpipray tayo, tinutugon tayo ng Panginoon. Amen? Okay, so share niyo po yung video na ito. Hayaan nyo ang iba'y makaranas din ng biyaya ng Panginoon. Amen po? At huwag nyong kalilimutan na mag-subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa YouTube channel natin, bro.dingalban. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Magaling na kayo, pinagpala na kayo, tinugon na tayo. Relax and praise the Lord always. God bless!